Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Romans chapter 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Understanding Romans 8:28. Marami sa atin ay madalas kinuquote po itong verse na ito, pero marami ang hindi ito lubusang nauunawaan. Ano po ba ang sinasabi ng mga talatang ito? Malinaw po diyan na ang Diyos po ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa mga taong tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. So ibig sabihin po mabuti ang Diyos. Ano po? At binigyan din niya ng Panginoong Hesus dun po sa Luke chapter 18 verse 19 sa pangalawang bahagi po. Ang sabi diyan, ang Diyos lamang ang mabuti. So, dito makikita natin na ang Diyos pala talaga po ay nag-orchestrate ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Kaya lamang po, kung makikita niyo po sa Psalm 37 verse 23 to 24, sa salin po sa English, ang sabi diyan, the steps of a good man are established by the Lord. So may binabanggit po diyan na good man. Sa panahon po natin, ang tinutukoy po ng Diyos na mabuti ay yung mga taong nanalig sa kanyang anak na si Jesus. Tayo po yung binilang na matuwid. Kaya itong pangako sa Psalm 37 verse 23 to 24, para sa atin po ito. Sabi rito, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. So makikita niyo po, tayong mga nanalig sa ating Panginoong Hesus, naroon po yung paggabay ni Lord sa ating buhay. Ngayon, alamin natin yung conditions na meron po sa Romans chapter 8 verse 28. Ano po? Malinaw po dyan sa English Bible. Ano po? Ang pangakong yan ay para lamang doon sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Those who love Him, who have been called according to His purpose. So, may magandang katotohanan po tayong makikita dito. Unang-una, unaware tayo pero lahat tayo dumadaan sa proseso para maganap sa atin yung purpose ni Lord. Mababasa niyo po yan sa Romans chapter 8 verses 29 to 30. Ang sabi rito, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Meron pong foreknowledge ang Diyos. Alam niya na po ang bawat desisyon na gagawin natin. Ano po, hindi pa ba tayo sinisilang sa mundong ito? Nakita na niya yung ating buhay. At ang pinakamahalagang desisyon na ginawa natin ay yung nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo bilang ating personal Lord and Savior. Maraming tao, no po, hanggang sa mamatay sila, hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Malinaw po na itong mga taong ito, hindi para sa kanila yung Romans 8:28. Pero tayo, minsan sa ating buhay, tayo po'y nanalig sa ating Panginoong Hesus bilang ating personal Lord and Savior. At ang sabi sa Romans chapter 8 verse 29, tayo tinawag niya upang maging kanyang mga anak. Ano po? Tayo pinili niya, tinawag niya, at pinawalang sala. Ano po, sabi sa verse 30, at binahagi na ng kanyang kaluwalhatian. So makikita niyo po, may prosesong nagaganap sa ating buhay. Ano po? At iba-iba po yung ating karanasan. Depende po yan sa ating pong response or pagtugon sa panawagan ng Lord at sa stage na kinalalagyan natin sa ating pong paglago bilang Kristiyano. So, lahat tayo dumadaan dyan, mga kapatid. So, iba-iba, may baby Christian, ano po, merong matured Christian, at meron ng masasabi natin na fully matured na Kristiyano. Ano po. Kaya, dito makikita natin yung katotohanan na alam ng Diyos yung pinaka-mabuti at pinaka-mainam sa atin. At Diyos lamang po ang nakakakita niyan. Ano po? Kaya iba-iba po yung nangyayari sa ating buhay, pero lagi niyong tatandaan, God is in control sa buhay nating mga nagmamahal sa Kanya. Tayong mga tinawag sa Kanyang layunin. Ngayon, huwag niyo ikukumpara yung karanasan niyo sa ibang tao.
Kasi iba-iba nga tayo ng pagtugon eh. At iba-iba rin tayo ng stage or estado. Be patient. Ano po? Yun ang mahalaga eh. Kasi sa buhay na ito, ipagkatiwala nating lubos sa Diyos yung lahat-lahat ng mga bagay na alam natin siya lamang ang nakakaalam ng pinakamainam at pinakamabuti para sa atin. Pero pwede tayong magkaroon ng katiyakan sa ating puso. Be assured, ano po, na lahat ng nangyayari sa buhay mo, alam yan ng Diyos. Ganun lamang po ang pagtanaw natin sa buhay. Ano po? Kaya ang sikreto, mababasa nyo sa Jude chapter 1 verse 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung gustong tukuyin ng Romans chapter 8 verse 28. Kailangan manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dapat po manatili tayo nagmamahal sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, napakahalaga po nun, ano po, yun po yung only assurance na pwede nating masabi na tayo po'y nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at naunawaan na namin ngayon na lahat pala kami dumadaan sa proseso. Kami na nagmamahal sa iyo, na kami na binigyan mo ng pagkakataong maging iyong anak at tinawag mo sa iyong layunin. Alam na namin ngayon na sa buhay na ito, dapat hindi kami nagkukumpara dahil iba-iba po yung aming karanasan. Dapat huwag kaming mainip at higit sa lahat, magkaroon kami ng katiyakan sa aming puso na lahat na nangyayari sa buhay namin ay alam mo, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan ito. Purihin ka, itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.